Magandang hapon po mga ka-farmers. Nakatapos na tayo sa pamimigay ng mga seedlings galing sa ating Municipal Agriculture Office at yung mga seeds na galing sa Department of Agriculture. Yan, dun po sa main. Ngayon, maraming salamat po dun sa mga nag-claim ng kanilang mga pananim at nakikita ko na tinatanim dun sa kanilang mga lupa. Ayan, explain ko na rin na ang mga nabigyan nung mga seedlings na yon, pati yung organic fertilizer, ay yung mga registered member ng Samakap, at yung iba ay yung validated natin na mga farmers na nakarehistro dun sa RSBSA o yung Registry System for Basic Sectors ng Agriculture. Okay? So yon. Kasi syempre hindi maiiwasan na merong mga nakakakita ng ating post magtataka bakit wala sila ganito, bakit hindi nabibigyan. So common na yon, kasi lalo na mahirap talaga i-organize sa mga farmer dahil kapag tayo may mga meetings patawag, ang nakakaalam talaga yung mga uma-attend, okay, yung mga detalye. Pero tayo naman sa mga meetings natin, sa mga post natin sa Facebook, kung ano yung ibinababa sa atin ng provincial o ng ating municipal, yun yung ibinibigay natin sa ating mga farmers. At tayo naman, transparent tayo sa lahat ng ating ipinamimigay. Nakikita nyo naman sa ating transparency album sa Facebook, meron tayo dyan, naka-geotag pa. Okay? So mga recipient yun, tapos meron tayong records na ipinapasa sa ating technician doon sa opisina, o doon sa Municipal Agriculture Office natin. Yan. So kung ikaw ay isang farmer na sinasabi mong kunyari bibihira ka makatanggap o hindi ka nabibigyan ng mga ganitong programa, ay hinihikayat ko kayo na umattend unang-una ng ating barangay assembly para ako, kahit pinaka-officer, makausap nyo ko doon ng harapan at maitanong nyo sa akin yung mga programa. Tapos meron tayo syempreng komite ng agriculture dito sa ating barangay na isang kagawad yon. Okay, so pwede kayong magtanong sa amin ng sabay. Okay, tapos kung ano yung mga programa na binababa ng agriculture, i-share natin sa inyo para malaman nyo yung mga requirements, at nang sa ganon makapag-submit kayo ng mga kailangan, kahit mga ID man lang yan, o ma-verify kung talagang ikaw ay karapat dapat makatanggap nito. Okay, so hindi ka kasi mabibigyan basta-basta ng ganon kung hindi ka uma-attend ng mga meetings o hindi ka nakikita sa mga pagpupulong na ganito. Yun lang mga aking advice. Umpisan mo sa pag-attend sa mga barangay assembly. Nasa ganun, magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay, farmer. Okay? Salamat.